Lasa, lakuatsa, olayan, mga ka-crackers, let's go! Hi, good morning. It's 3:30 a.m. at naisipan ko po mag-vlog. So, first time ko po mag-vlog. Hopefully, masuportahan niyo po ako sa journey. Wow, journey sa pagiging vlogging handa. Charot. Anyway, yes, first time ko po mag-vlog. Naisipan ko lang po siya. At actually, matagal na. Tagal ko na siyang gustong gawin. Tamad-tamad ang akla. Ayun. By the way, ako po si Janelle, ang inyong crack diva sa Backlash Itbulaga. Some of you ay maaring na-recognize ako or naalala ko. May iba namang sigurong hindi. Search nyo lang po Backlash Janelle sa YouTube. Yan, ang nag-grand champion sa amin ay si Backlash Diva Echo. Yes, so ano ba magiging vlog ko? So, usually mga parang life updates, something like that. Kain-kain, laps-laps, gala-gala, ano ba ang ganap bilang isang sing-along master. Pwede ko yung idalhin sa work ko, ganon, for the silip, sa clowns, sa the library, or kung saan man po, mga event, mga ganyan. Parang life updates, parang ganon. So, yes, yun. So, ngayon, actually, kagigising ko lang. Namalengke kasi ako kahapon. So, actually, it's Easter Sunday pala. So, Sabado, rito. Ano ito? Okay, halinggo ng pagkabuhay. Yun. So, Sabado de Gloria kahapon, namalengke ako ng syempre kasi pag Holy Week, ang isa sa mga food kasi na hinahanap natin, comfort food natin ay bilo-bilo. So, namalengke ko kahapon, hindi ko siya naluto kasi nga natamad ang akla. Ganon. So, yes, lulutuin ko siya ngayon. Yun na magiging breakfast ko. Yan. Ay, syempre, sobrang, sabi ko nga diba kanina, matagal na siya. Dapat. Hindi nga lang ako makapag-video, makapag-vlog kasi hindi ko pa alam kung anong gagawin ko. Ganon. Iniisip ko din kung kere kaya, supportahan kaya, mga ganon. I mean, papatok kaya, kakagating kaya, parang magugustuhan kayo ng mga audience, ng mga manonood, mga ganon. Well, anyway, ito na tayo. Umpisahan na natin, di ba? Shout out kay Dawson. Si Dawson kasi ang talagang super support talaga. Sige, mag-vlog ka. Nag-ano ko dyan, tawag dito. Ginawa niya na ako ng intro ng, yan mo, mapanood niyo naman yan, intro tsaka outro sa video ng vlogging. Yes. So, diba? Nag-crave na ako sa bilo-bilo. Let's get cooking na. Let's go! Yes. So, itong mga ingredients natin na napamili ko sa palengke kasi medyo malapit lang ang palengke dito sa akin. By the way, taga San Pedro, Laguna po ako. So, malapit lang sa akin ang palengke. So, since maglista lang naman ako, so makikita nyo konti-konti lang yan. So, pero that's good na yan for 2 to 3 persons. Siyempre, meron ako ditong ube. Balatan natin yan, tsaka ihiwain yan. Siyempre, di man pwedeng lutuin yan ng ganyan lang. Ha? Saging. Ayan, gusto ko ng maraming saging. Ito, 2 pesos each. Ayan. Ito, nabili ko ito ng 30 pesos sa palengke. Ito, sliced. Actually, mahal lang ka ngayon. Nasa ano siya, 250 pesos ang isang kilo. Pero I bought this ng 50? Something like that. 50 pesos yung isang slice na ganyan. Itong kamote, hindi ko lang alam kung magkano to siya. I forgot na. Ito gabi, isang pirasong gabi. Hindi kasi ako masyadong mahilig sa gabi. So, dagdag pampalapot din kasi yan. Asukal. Sa asukal naman, 1/4 lang to since konti lang naman. Pero, depende pa rin sa panlasa po ninyo. Gusto nyo matamis na matamis. Kung gusto nyo naman ng very litang tamis, ayan. Siyempre, aroma, pampalas aroma, pampabango. Ito ang vanilla. 10 piso lang to sa palengke. Pero kung mayaman-yaman na kaluwag-luwag naman, pwede kayo bumili ng McCormick or kung ano mas bonggang brand sa market. Siyempre, itong sago. Itong sago na binili ko yung madaliit lang, but may malaking sizes niyan.
mas pinili ko yung maliliit lang para iba-ibang texture kasi meron tayong galapong glutinous flour, glutinous rice flour, mga ganon, yan. Tapos ito, ibibilog-bilugin natin later on, ayan. So, nabili ko na siya ng ganyan. So, mamaya hulmahin natin siya, bilog-bilugin natin siya. So, for the meantime, dyan muna kayo, babalatan ko lang siya, and later on, idadice natin siya para makapag-umpisan tayo sa pagluluto. Yes, tapos na tayong hugas, magbalat. Siyempre, kailangan hugasan to. At gayat-gayatin. Ngayon, slice yung ating mga ingredients. So, ito na yung ube at saka yung gabi. Pag binabalatan nyo siya, medyo madulas po siya. So, kailangan dahan-dahan po kayo kasi baka masugat po kayo. Ayun, ito na yung kamote natin. So, yan na siya. So, in-slice ko lang siya into bite size. Pero, depende. Kayo bahala kung anong gusto niyong laki. Kayo naman yan. Ito, itong gusto ko. Ha? Siyempre, ito yung saging natin. Ayan na siya. Tapos, yung lang kanina, ito na lang po yung 50 pesos. Hinihibo ko na siya ng strips. Ang paano lang naman ito, pampadagdag sarap, lasa, and amoy. Ayun, yung aroma. So this time, eto naman, yung galapong naman na gawin natin. Okay, bibilog-bilogin lang. Pakadali lang nito. Kailangan basala yung kamay. Diba? Para mas bongga. So, sample. Siyempre, mahugas ka ng kamay mo, ha? Ano po ang kamay ko, ha? Malinis. Ayun. Ayan, kuha ka lang ng ganyan. Depende sa kung anong gusto mong size, kabilog. Kaya maliliit yung pearls ko, yung sago. Kasi gusto ko dito mas malalaki sa galapong. So, gaganunin mo lang siya. Ayan. Ayan, ganyan lang. May ganyan ka na. Kuha mo sa gilid. Kuha ka ulit. For sure, di ko ito mauubos. Kasi madami siya. Ganun mo muna. I-mold mo muna siya bago makinyan. Yan. Yan ulit. Di ba ang dali? Yan. Ano pa? Siguro kung mga 10 pieces ang gagawin ko. Tatabi ko na lang sa fridge tong mga natira. Kasi madami ito eh. Yan. Siyempre, hindi naman masyadong mapaperfect yung sizes. Pero okay sa akin to. O diba, may malaki, may maliit. Yun. Depende sa bet. Bilog-bilog. Bilog-bilog. Kasi nga siya ay bilo-bilo, ha? Okay, ha? Ano naman chinichika, ha? Yan. Ay, kayo ng, insurance. Tsere. Yan. Naka 1, 2, 3, 4, 5 na ako, ganon. Sige. 5 pa. 5 lang kasi masyado nang marami ang 10 lang ang gagawin ko kasi masyado na siyang marami. Pwede naman dagdagan kung bet pa. Ayan. Hindi ba napakadali niya lang? Ang matrabaho lang sa kanya, yung pagbabalat ng mga kamote, ube, gabi.
And at the same time, yung pagkagayat, yun na naman ang pinaka-patrabaho sa kanya. Pero, kapag tapos ka na doon, madali na lang siya actually. Diba? Yan. Next. Actually, hindi pantay-pantay, hindi pare-pareho yung side. Ay! Oh, tulad niya, kakamadali natin. Pero hindi siya sayang, diba? Kasi ganun, mamold mo na siya ulit. Yan. Parang bakla ako doon sa eye. Okay na ulit. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh. One more. Ganun muna para yung bahala ka. Yung moisture niya. Yan. Siya. Para siyang stress ball. Parang gumagano-ganon ka lang ng jet. Ay, Diyos ko. Chares. Yan. Ano pa? Isa pa. Another. Sige. Kasi pampadagdag lapot din siya. Para maging malapot ang sabaw. Ang nakakapagpalapot sa sabaw dyan, yung gabi, yung ube, at ang galapong. Yan. Ang tawag ko ng galapong. Alas na. So, madami na siya for me. Suko na pa. Yan. Ganun mo lang siya. Diba? Simple lang, bilis lang. So, nagawa tayo ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 pieces. Ito, lagyan mo siya sa fridge, sa ref. Okay, pa. Baka maisipang gumawa uli. Diba? Pero, alam ko din na siya masyadong matatalas na panis din siya. Kaya kailangan talaga makonsume siya agad-agad. So, yan. We're done. So, pasok ko na ito sa ref. Yan. Sinis ang counter. Wow. So, nakikita nyo na ito palagi kapag magluluto tayo. So, ito yung aking kusina. So, this time, let's get cooking. Let's start. Oh, let's start. And yes, eto na tayo. Siyempre, maliit lang to aking ginamit na kaserola, kaldero. Kasi nga, unti lang naman na gawin natin. So, yun. Don't mind this itim-itim kasi nga, pinagsainan ko yan. Nasunog, kaya ganyan nangyari. Madali kasi ako, tagal kasi rice cooker. Ha? So, yun. First step, syempre, buksan ang kalan. Tapos, ilagay ang gata. Ito po yung ating gata. Kakang gata po yan lahat, puro. Yun. Lagay tayo dyan. Tapos, maglalagay lang tayo ng konting tubig. Siguro kung mga 1 cup. Yung gata, nabili ko siya ng 70 pesos. Lagi pa tayo. Ito yung water na lagyan natin. Yan. Okay na yan. That's good na. Nabili ko yung gata ng 70 pesos. Kasi yung kalahati, I mean yung 1/4 ata nila or half is 50 pesos. Something like that. Sa palengke, ayan. So, yes. Hayaan natin siyang mag-boil. Ayun, yan. Yan, kailan i-stir natin siya. I-stir. Yes. Tapos, syempre,
Habang inaantay natin siyang kumulo, ilagay na rin natin ang sugar. Hindi ko lalahatin yung 1/4 ha. Kasi, kalahati muna or kahit mga 3/4 nito. Ayan lang muna yung nilagay ko, mga ganyan lang muna. Yan. Para matansya mo din, kasi baka mamaya ayaw mo nang masyadong matamis. Ayoko rin masyadong matamis. Gusto ko yung tama lang, chill lang. And stir mo siya hanggang sa matunaw. Yan mo lang siya matunaw. Laluin mo. Yan. Yan mo lang siya matunaw ng ganyan. Tapos, kung di mo pa bet ang tamis, pwede mo namang dagdagan, di ba? Mas maganda na yung di nagdadagdag tayo kasi sa di mo namang mabawasan kung masyadong matamis, di ba? Kaya mo siya matunaw. Sige nga, tikman natin. Actually, okay na siya sa akin, pero baka ma-absorb kasi yan ng mga ingredients. So, daradagan ko siya ng konti pa. So, yun. Mas tunawin lang natin yung asukal. Yan. Habang tinutuno natin yung asukal, actually tulaw na yan siya, ganyan. Stir natin. Ilalagay ko na yung langka. Para mag-infuse na yung, wow, infused! Para mag-infuse na yung lasa. Yung flavor ng langka. Kasi, sarap-sarap yung bango-bango. Buti pa yung langka masarap. Sharing. Tapos, mag-a-add rin ako ng vanilla, konti lang. Kaya na yan, din yung karami vanilla. Vanilla essence. Bango niya na, day. Bango-bango niya na, day. Yan. Kung gusto niyo pa, pero konti lang pag ito lang yun. Actually, 10 piso lang siya. Ito lang yung bawas, konti lang. Pero kung gusto niyo pa ng mas bongga, di magdagdag ka. O, yun lang naman yun. Di ba? Kung hindi niyo bet. So, at least ito, magagamit pa natin to sa iba. Hindi naman ito mapapanis or masisira. Lagay mo lang siya sa ref. Diba? So, stir mo lang siya. Bangin natin siyang kumulo. Bango niya nila, guys. Bango-bango! So, wait lang natin siya. Yes. Kumukulo na siya. Hinaan ko na ng bagya ang apoy. Yan, hinaan ko na siya. Kumukulo na siya. Tapos after nyan, ang sunod natin ilalagay ay itong mga galapong. Shake mo na very light. Lagyan natin ang galapong.
Yan, ilagay ko na yung galapong. Shake mo lang yung tawag dito. Steer. Ano shake baga? Ito, fries. Steer mo lang siya hanggang maluto ang galapong yan. Para at least hindi sila magdikit-dikit. Bango niya na nakaliwa kong bango-bango. Hindi ko ng konting apoy kasi hinahang siya eh. Yan lang, yan, ganyan. Malalaman mo kapag luto na ang galapong, pagka lumulutang na siya. Yan, pag lumulutang na yung galapong, ibig sabihin luto na yan. So, hindi pa siya luto. Ano? Uy! Alam mo, bumabawang lalo yung langka. Sarap. Hinahalo-halo ko lang siya para kasi masunog ng ilalim. So, parang hindi masyadong dikit-dikit yung mga galapong. Yun siya. This time, syempre, kasi kumukulo siya ng ganyan, tsaka puro kasi yung ating gata. So, hindi mo siya makikita ang lulutang. So, iba na. Pero konti pa. Dahil ang sunod nating ilalagay dyan, para kumulay ng bonggang-bongga, ang mapapakulay kasi dyan, itong ating ube. Ay, naglaga. Lagyan natin yung ube. Matigas kasi yan eh. Ito yung ube matigas. Ha? Malinis to ha. Cheres. So, sabay ko na din ang gabi. Kasi ngayon ng mga matatigas, kinakailangan maluto agad. Ayan. Tapos, ayan, lumulutang na. Nakita niyo lumulutang na yung bilo-bilo. Ayan na. Lumulutang na siya. Ibig sabihin, luto na yan. So, it's okay na yan. Ayun, nag-violet na siya, oh. Bilis. Ngayon na magpakulay dyan. Ayan. Hayaan natin siya ng mga 2 to 3 minutes. Ayan, dyan muna kayo. Afterwards, charos. Ayan. Halu-haluin mo lang siya. Ilalagay na rin natin yung kamote. Lagyan natin yung kamote. Ayan. Luluin mo lang siya. Imumunta siya mga 3 to 5 minutes. Kumukulo. Siyempre, bumuti lang ng pag-halo-halo. Diyan muna kayo. Yes. Ayun. Siyempre, huwag nyo kalimutan ng halo-haloin siya. Consistent na pa nyo pag-halo-halo. Nakita nyo, ayun o, lapot na ng sabaw. At ang nakakatawa, yung mga galapong kuday, kasi nga di ba hindi pare-pare yung size, para kami fishball tuloy. Pero ito kaya ito, itong mga gato, ito. Kaya ito. Pero ito fishball. Umalsa. Pero ito na yan. So, yun ha. So, kung gagawa kayo nun, yung medyo manalita kasi yung maalsa siya eh. Ayan, sakto na ito maganto. Saan na ba yun? Ayan, ay, ito fishball to yun. Laki oh.
Yung mga, ayan, itong fishball din yun. Yung mga madaliit lang, huwag masyadong malaki. Ayan, di ba? Shake mo na siya. Siyempre, ilagay na rin natin ang saging. Oh, sarap ng saging. Ako gusto ko itong ganyan. Siyempre, double check, tingnan nyo din kasi ayaw nyo naman mo-overcook, di ba, ang niluluto nyo. So, mga ano lang to 5 minutes, 3 to 5 minutes. Mga ganun. Siyempre, alalay lang din sa apoy, tapos, alalay lang din sa paghalo-halo. Ayan. Halaluin lang natin yan siya para hindi masunog. Actually, ang bango-bango niya na. Tsaka ang ganda ng kulay niya. Yun o. Lavender. Lavender. Dahil sa uve. Yan. Ayan natin siya dyan. Mga 3 to 5 minutes lang yan. Tapos, last natin ilalagay yung sago. So, tsaka muna. Yes! Ayan na siya. Nakita nyo, ayan o. Sarap! At ang lapot-lapot niya na. Ayan o. Ang thick na ng sabaw niya. Lalo, ayan o. Goods na to. Actually, madami to. Madami rin siya. 5 tao pwede na rin kumain itong ginawa kong ito. Pero ginawa ko, sinabi ko kanina, last natin ilalagay itong sago. Para may texture. Texture pa. Alam mo masarap to pag malamig din. Pwede siyang hot, pwede siyang cold. Ayun lang sa fridge. It's good to go. Diba? You know? Sarap. At saka yung tamis niya, sakto lang. Tikman ko siya kanina. Saktong-sakto lang siya. Oh, tingnan. Solid. Oh. Diba? Mga pa-craving satisfied ko. Ayun. Yan na siya. Actually, it's good to go na. Sa mga 1 minute lang yan, ganyan. Hayaan na natin siyang kumulo para uminit naman yung ulo ng mga sago, ha? Nga. Actually, this is goods na. Kasi pre-cook naman na yung pre-cook naman na yung sago. So, diba? Goods na siya. Actually, consistent talaga yung paghalo-halo para hindi dumikit sa ilalim ng kaldera at hindi masunog ang mga ingredients mo. Ayan, nakita nyo, Diba? Sarap. Saka, gumanda na lalo yung kulay niya dahil sa ube. Tapos, ang bango niya dahil sa langka at sa vanilla. So, this time, tikiman portion! Ayan. Tayo nang itasakto lang sa atin. You know? Oh? Sa sabaw. Okay rin ito. Okay rin ito sa akin. Excuse me, Chan. Buntis sa ako 3 years na. Ha? Ayun. So, pwede ko nang patayin ng apoy. Ayan. So, baka magdala ako nito mamaya sa bar. Sunday ngayon. So, nasa The Library, Las Piñas pa ako. That's by Mamo Ando de Real. Kita-kits tayo. Ayun, perfect. So, tara, kain tayo. Yes, ayun na po siya. Ayan sarap-sarap. Siyempre, titikman naman natin siya ngayon. Siyempre, hindi pwedeng hindi natin titikman. Hindi pwedeng hindi natin titikman.
Diyos ko, dahil. Diba? Ayun na siya. Ang ganda ng, walang food coloring yan ha. Nakita nyo. Yung ube talaga ang nagpakulay dyan sa kanya. Kaya mas maganda talaga pag merong ube. Makakahanap naman kayo niya sa market. Like, tulad niyan, 30 pesos lang yung ganong laki, karami. Kasi nga. Oh, wow. Diba? Sakto lang yung tamis. Kasi yung ibang mga ingredients, matamis na yon. Yung langka, matamis na yan. Yung saging, matamis na yan. So, alalay lang din sa tamis. Kung gusto nyo ng matamis naman, kaya nasa sa inyo pa rin naman yan kung ano yung prefer ng inyong mga panlasa. So, ito yung panlasa ko. Saktong-sakto lang siya. So, ganun lang po kasimple. Hindi naman siya ganun kamahal. Medyo matrabaho lang siya kasi yung pagbabalat, yung paggagayat, ayun lang naman nagpa. Pero after that, actually, lagay ka na lang ng lagay. Mabilis lang siya basta pagluluto. Kung meron ka naman kasama sa bahay na pwede mong makatulong sa paggagayat, pagbabalat, mas maganda. Mas madali ang trabaho, di ba? Siyempre, kahit ganoon, meron ka namang reward na napakasarap naman din talaga. Di ba? So, craving satisfied. Tama. Check. Approve. Alam mo, ang tagal ko rin kasi hindi nakakain ito. At tagal ko rin hindi nakagawa. So, siguro kung taon na din. So, kasi, pag Semana Santa lang talaga ako gumagawa nito ng ganito. So, syempre, bukod sa bisibisihin tayo sa trabaho, syempre, mag-isa lang naman ako, bumibili na lang ako usually, bumibili na lang ako sa karinderya, sa labas ng mga pagkain. Para nga naman di masyadong magastos. Kasi pag nagluluto po ako, hindi naman pwedeng luto ko rin ng kakapiranggot, diba? So, nakapanisan po kasi ako. So, hanggat maaari, hindi ako nagluluto. Bibihira ako magluto. At unless kung wala akong pasok, ganyan. Tsaka mas less trabaho pati pag bili ka na lang sa labas. So, okay na sa akin yan. Ayun. Tulad na nabanggit ko kanina, Sunday po ngayon, nasa The Library po ako every Sunday. So, marami yung nagawa ko. Actually, marami siya. Wala pa atang 200 yung overall sa nagpagkabili ko. Alam ko wala pang 200, 100 plus lang. Kasi 70 lang yung gata, 50 yung langka, 30 yung ube, yung saging ko at 10 pesos. Something mga ganun, 10 or 12 pesos. Sabihin natin, pieces, something like that. Mga 20 pesos, sabihin natin 20 pesos. Galapong is 25. Yung kamote at gabi, wala pang 30 yun. Kasi ilang piraso lang naman. Tapos, yung vanilla, 10 pesos. Diba? So, yung asukal, magkano lang naman din. Ayan na. O, sabihin natin 200 pesos ang budget, pero ang dami yung, actually, marami na siyang nagawa. So, yes. So, baka, syempre, di ko na mauubos yun. Baka magdala pa sa mga ka-Sunday group ko dyan. Sunday group, sa The Library po, kasama ko po dyan si Ate Viveca Gravanes. Kilala nyo yan. Yan po yung artist namin sa gabing yan. Michael Gutana, si Noel Bersena, si Rads Bolivar, full name ha, si Robbie Delicious, Robbie Calecas. Ayun. And syempre, yours truly, Janelle. Kami po ang every Sunday sa The Library. Kung malapit po kayo sa Las Piñas, pwede pa kayo pumunta doon. Sa ibang araw po, Thursday, Friday, nasa Clowns naman po ako sa Quezon City kay Boss Alan K. Ayun, doon niyo po kung makapanood. Kasama ng aking mga co-host, co-sing along masters, mga comedian and singers na for that night. So, makita-kits po tayo, ha? So, ganun lang. Ang sarap ng bilo-bilo. So, part 2. Okay, ha? Part 2 tayo, mamaya, isama ko kayo sa The Library. Ha? Para ma-meet nyo yung mga kasama ko tonight. And ano kayo nang reaction nila? Siya, niluto ko bilo-bilo. Ayun. Maraming salamat po sa inyong lahat. So actually, pinag-iisipan ko, sabi ni Dozon, eto lang, pahabol ng chika. Sabi kasi ni Dozon, anong yung pangalan mo sa mga audience mo, just in case.
Di ba crack diva ako? So, okay lang ba yun sa inyo? Kung tabagyo kayo mga ka-crackers. Ayun! Baka na magtanong kung bakit crack diva. Ayan na. Ayan na. It shows naman, di ba? Maraming salamat po. God bless us all. Thank you so very much. Maraming salamat po sa panonood. Please do like, subscribe, hindi para mas bongga, para mas makapag-upload tayo ng marami pang videos. And mag-leave na rin po kayo ng comments. Ayan ha. Backlash Janelle on YouTube or just simply type Janelle Alonzo Vlog. Sa Facebook naman, it's just Janelle Alonzo, Janelle Alonzo. Sa Instagram is Alonzo Janelle, na binaliktad lang po siya. Maraming salamat po. Ay, hindi pa pala kayo. Sorry, kain tayo.